Ako si Dr. Chi Umandap, isang OFW sa bansang Kuwait. Simula pa po noong 1993. Ako rin po ang founding chairman ng Advocates and Keepers Organizations of OFW Incorporated, or mas kilala ngayon na Ako OFW. Ang Ako OFW ay nabuo sa bansang Kuwait noong 2015. Ito ay dahil sa mga sunod-sunod na mga pangyayari na kinasasadlakan ng ating mga OFW. Ito yung panahon na sunod-sunod na may nare-rape, na aksidente, namamatay, namamaltrato, at inaabusong mga OFW sa bansang Kuwait. Kaya dito po kami nagdesisyon na bumuo ng isang organisasyon o samahan ng mga Pilipino na ang tanging layunin ay tulungan ang ating mga OFW na nangangailangan ng aming pagsaklolo. Marami na pong mga OFW, sunod-sunod na humingi ng tulong sa atin. Kaya nga, dito rin, ang panahon na ito, ng 2016, nung matapos nating irehistro ang ating Ako OFW sa Securities and Exchange Commission, ay nabuo ang mas malawak na samahan ng Ako OFW na hindi na lamang sa Kuwait, kundi sa buong mundo. Meron po tayong mga chapters sa Europa, sa Asia, at sa buong Middle East. Pero mas nakakagulat, nung nakita po natin na maraming nabuo na mga OFW chapters dito po sa Pilipinas. Nung una, parang nagtataka ako sa ko, bakit bigla kayong nagkaroon ng Ako OFW chapter, kami ang nakarehistrong pangalan yan. Kung kaya, ang ginawa ko, unti-unti, isa-isa sila, mini-message ko sila. Nagulat ako, kasi isa doon sa kwento. Sabi niya, Dr. Chi, maaaring din niyo na po ako naalala, pero ako po yung tinulungan po ninyo na nag-trending sa social media na punong-puno ng dugo ang aking mukha. Ako po yung sinaklolohan po ninyo. Ako po yung tinulungan yung makauwi. Kaya sabi ko sa sarili ko, magtatayo rin ako ng Ako OFW para matulungan ko rin po yung kapwa ko OFW katulad ng pagtulong po ninyo sa akin. May isa pa nga doon na dumating din na tiga Mindanao at tinanong ko rin siya, ano naisipan mo? Bakit ka biglang nagtayo ng Ako OFW chapter sa iyong lugar? Sabi niya, alam mo Dr. Chi, hindi naman po ako OFW. Anak po ako ng OFW. Siguro po nakalimutan niyo na, pero yung nanay ko po na namatay sa Kuwait, kayo po yung tumulong sa kanya para makauwi sa Pilipinas. Naipangako daw niya sa kanyang sarili na sa oras na malibing ang kanyang ina, ay tutulong din siya sa mga taong tumulong sa kanya at sa mga kapwa OFW na humingi ng tulong. Dito po nagsimula ang pagsibol ng maraming Ako OFW chapters sa ating bansa. Dahil sila po ay nagkaroon din ng pagkakataong natulungan o tumulong sa ating mga OFWs.